may sumakit sa akin sa tiyan ko. Naramdaman ko yan last year, May 7, 2023. So ngayon, nagpa-check up kami. Isang doktor ang nagsabi sa akin, nanay, positive na ho kayo. Nagdasal na talaga ako na malagpasan ko kung sakit ko. Sabi ng doktor ko, maganda ka ng 300,000. Ang sabi ng asawa ko, nag-usap-usap sila, ilalaban pa ba natin ang nanay niyo? Almost 1 million ang magagastos ko. Ngayon, ang sabi ng mga anak ko, ako po si Maria Cristina S. Garcia, 54 taon gulang. Kasalukuyang naninirahan dito sa Imus, Cavite ng almost 22 years. Ako po ay may hanap buhay na nagtitinda ng mga merienda dito sa amin sa loob ng subdivision. Hanggang sa may sumakit sa akin sa tiyan ko. Naramdaman ko yan last year, May 7, 2023. Puro po sa lifestyle kasi malakas po ako manigarilyo. Nakaka-13, 14 ako sa isang araw na stick na sigarilyo. At sinasamahan ko pa ng kape na ang akala ko ay acid reflux lang. Kasi minsan nawawala, minsan hindi. Tapos ang akala ko magagamot lang sa tubig o sa mga ibang gamot hanggang sa dumating yung puntong hindi na ako makadumi ng ilang araw. Ngayon sabi ko sa asawa ko at sa anak ko, magpa-check up na ako. So ngayon, nagpa-check up kami dito sa Las Piñas Hospital. Pinaano niya ako ng ultrasound. Hindi pa rin na-detect kung anong sakit ko. So ngayon, nung July 14, sumasakit na ang tiyan ko. Hindi ko na kaya yung mga alas 10, alas 11 ng tanghali. Sumusuka na ako. Yung pala ang sinusuka ko parang dumi na. Sa bibig ko na dumadaan. Sinugod na ako dito sa malapit sa hospital sa amin, dito sa may Coastal, South East. Nagpa-check up na lang kami doon kahit mahal. Inadmit na ako. Pagka-admit sa akin, meron silang mga stock na kinuha nila yung kung ano ang findings ng lab ko. At doon, nung may check up ako, isang doktor ang nagsabi sa akin, nanay, positive na ho kayo sa cancer. Magulgol. Umiyak talaga. Halos hindi ko matanggap. Bakit po ako nagkaganito? Tapos ang isip ko, paano na yung mga anak ko, tsaka asawa ko. Hanggang sa, nagdasal na talaga ako na malagpasan ko itong sakit ko. Sabi ko, Lord, kung talagang oras ko na, kayo na po ang bahala. Pero, huwag naman po sana kasi may mga ako na umaasa sa akin at hindi sa lahat. Ang asawa ko talagang puyat at pagod talaga ang dinanas niya. Nung una, tinanong ko yung doktor ko, mga magkano po kaya ang magagastos ko? Sabi ng doktor ko, maganda ka ng 300,000. Kailangan ay maoperahan ka na. Ang sabi ng asawa ko, nag-usap-usap sila, ilalaban pa ba natin ang nanay niyo? Ngayon, ang sabi ng mga anak ko, hindi natin kakayanin kasi halos almost 1 million ang magagastos ko kasi talagang mahirap. Ngayon sabi ng asawa ko, mahirap ang walang ina. Kaya kung ako sa inyo, ilaban natin. Ang sabi ng mga anak ko, ibenta natin itong bahay para nang sa ganun, meron tayong magastos kasi napakahirap eh. Ang naging 6 na doktor sa SIS. Sa Imus Hospital, 1. Sa Las Piñas, 2. Sa PGH, 2. Halos ang daming hospital ang pinuntahan ko. Ngayon ang nangyari, ang sabi sa akin ng mga anak ko, sige pa, kahit anong nangyari, laban tayo. Hanggang sa July 17, birthday ng pangalawa kong anak, ibis nagsiselebrate kami, ibis nagsasaya kami, nasa hospital ako na nakikipaglaban sa sakit. Hanggang sa naging successful naman ang aking operasyon. After 1 week, sabi ko, Dok, magkikimo ba ako? Sabi ng doktor ko, yes, magkikimo ka. Bibigyan kita ng para sa vitamins mo para sa buto at vitamins mo para sa dugo at palalakasin mo ang immune system mo. Kasi nga, pag nagkikimo, kailangan malakas ka. So, doon pa lang, natatakot na ako kasi iba ang isip ko, negative na talaga ako doon eh. Alam kong panghihinaan ka na ng lakas mo. May nakakasurvive pero limitado na lang. Ang asawa ko kasi, siya ang tagaluto, siya ang tagamalengke. Ako talagang nakahiga. Hanggang 1 linggo, namalengke ako, pinilit ko.
Doon nga sa suki ko. Hindi nga yun sabi sa akin ng kaibigan ko na suki ko, Ti Christy, ano na nangyari sa'yo? Para ka namang ano na. Sabi niya, hindi sa pagdaan mo ha, itry mo yung salveyo. Sabi niya, ikaw ang gagawin kong buhay na magpapakatoto salveyo. Nagdadalawang isip ako kasi nga, paano kung maubos? Isa na naman nauutang. Kaya wala naman akong pambabayad na dahil nakasagla nga yung titulo namin sa ospital. Sabi niya, hindi, huwag mong problemahin. Basta uminom ka lang nitong salveyo. Pinamtasan, ininom ko siya, pak. Siguro ganun lang sa cup. 3 ganon, scoop. Wala pang laman ng tiyan. Alas 4, alas 5, talagang ininom ko. Tinimpla ko. Pinainom ko na, talagang bumibigit. Tapos hindi ko pa sinusundan ng tubig kasi tinuruan na din ako. Siya na muna na natili sa ano ko. After 8 or 9, pwede na daw akong mag-almusal. Bisibildok talaga akong gumaling eh. Sabi niya, bago ka kumain, uminom ka ulit ng salveyo. Gawin mo ng 3. 3 sa umaga, 3 sa tanghali, 3 sa gabi. 3 buwan ko yung ininom. Trial pack, yung 80 grams. Hindi talaga ako makakilos. Nung ininom ko yun, para akong lumalakas. Hanggang sa sabi ng asawa ko, yes, sabi niya gano'n, nakakakilos ka na. Ayun, hindi ko sinasabi sa doktor ko. Naglabasan na ngayon yung ano ko, yung mga laboratory test ko, abdominal. Sabi sa akin sa PGX, wow, mami, sabi, bakit po ba? Tingnan nyo, wala, is negative na. Pero itong doktor ko pa rin, hindi pa rin makontento. Ang ginawa, ang pinakang malupit na lab test sa akin ay yung endoscopy. Yung endoscopy na pala yun, doon na nakasalalay kung ikikimo ako o hindi. Kung ang dosage ko ay bababaan o itataas. Ngayon, sabi niya, pagka walang nakitaan na ano sa'yo at negative, ibig sabihin, nakaraos ka. Tinawag na ako, Mrs. Garcia, di lumapit ako. Good, sabi niya ganun. Tingnan mo, nakita niya yung bituka ko, linis-linis. Sabi ng doktora ko, wala ka ng kimong magaganap. Napakagaling, napakaganda. Ganyan kabuti ang Diyos. At alam kong wala akong ininom na iba kundi ang salveyo lang. Ang laking tuwa ko. Salamat sa 3 buwan na dire-diretso kong pag-inom ng salveyo. Hindi na ako magkikimotherapy pa. Na 32K per month. Ang laking tulong mo para sa akin. Ako po muli si Maria Cristina Garcia at ito po ang aking kwentong salveyo.